Kilos niya sa mga testimony na sinare natin mga kapatid, na tunay nga wala tayong magagawa kung tayo wala sa Panginoon. Salamat dahil sa biyaya niya, nakilala natin siya at naunawa natin kung ano talaga ang buhay. Salamat sa mga sinare na patotoo ng bawat isa sa oras nito, maging sa mga patotoo sa pamamagitan ng awitin na binibigay ng bawat isa. Alora, ang ating pag-aaralan sa araw na ito, ipagpapatuloy natin yung series natin sa aklat ng Titus. Dito na tayo sa verse 10 to 16. Ang ginagamit natin ay New King James Version. Ang sabi niya rito, "For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert, whose household teaching things which they ought not, for the sake of dishonest gain." Verse 12, "One of them, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men who turn from the truth to the pure. All things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. They profess to know God, but in words they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work." Ang mensahe ng Panginoon sa hapon ito ay may titulong Rejecting Wolves. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw nga po, O Diyos, ang simula. Ikaw nga po ang wakas, Panginoon. Lord God, naririyan ka na, Panginoon, sa aming future, Panginoon. At alam mo ang lahat na nangyayari sa bawat araw namin, Panginoon. At kung ano mangyayari sa hinaharap, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ikaw ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na patuloy mong pinaunawa sa amin, na tunay nga ikaw po ang may hawak ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa napakaraming biyaya. Salamat po sa pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Ama, sa kaligtasan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa Santong Espiritu na ibinigay mo sa bawat isa sa amin bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Lord God, napakarami, Panginoon, ng biyaya. Napakarami ng pagpapala. Napakarami, Panginoon, ng kasiguraduhan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na may mga oras at sandali pa rin na kami nagkukulang, Panginoon. At hindi ito nalilihim sa iyo sapagkat all-knowing ka. Lord God, nariyan ka sa bawat oras at sandali ng aming mga buhay, Panginoon. Nakikita mo kami, nalalaman mo, Panginoon, ang aming mga ginagawa, mga iniisip namin, Panginoon. Alam mo lahat. Kaya patuloy po kami dumadalangin at humihingi, Panginoon, ng paglilinis sapagkat sa mga oras at sandali na kami nagkukulang, Lord God, hindi nga po nalilihim sa iyo ito. Kaya patuloy po kami dumadalangin, napakalinisin mo kami, Panginoon, upang nasabihin tunay nga na maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming ginagawang pagpupuri at pagsamba, maging ang aming ginagawang pag-aaral sa mga sandaling ito, O Diyos. Minsan pa ang dalangin ko, O Diyos, na i-anoint mo ang iyong panlingkod. Patuloy mong gamitin ang iyong panlingkod na instrumento, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy nga po na may deliver ko, na may kasimplihan ng iyong mensahe, upang na sa iyon ang nais mo tuturo sa iglesia ito, O Diyos, ay patuloy mo nilang maintindihan at maunawaan kung ano nga po, O Diyos, ang paglakad na nais mo bilang hinirang mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras nito. Ito nga po ang mga aking dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, Rejecting Wolves, o ang pagtanggi o itanggi ang lupo o loko, ika nga.
Kumbaga, naririto na tayo sa huling bahagi ng ating chapter 1. Kumbaga, napag-aralan natin doon sa verse 1 to 4 na live by the truth. Mamuhay tayo sa katotohanan. At last week, ang pinag-aralan natin ay yung appointed task of elders in the church na merong itinatalagang tagapanguna sa iglesia at napag-aralan natin last week na may mga tungkulin dapat silang gampanan. At ang isa sa pinakamahalaga na makikita natin sa ating pinag-aralan last week na ang isa sa tungkulin ng tagapanguna ng iglesia o elder of the church ay mapanghawakan niya kung ano yung aral na kanyang tinanggap. Ang sabi nga sa verse 9 ng Titus 1, holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Ibig sabihin, pinapaalala ng tagapanguna o elders ng iglesia, dapat he must be or they must be glued to God's word. Kumbaga panghawakan niya kung ano yung tamang aral na itinuro sa kanya at kung ano yung aral na nagmula sa Diyos. Kasi kung maaalala natin, maging ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang pagkakatawang tao nung siya'y bumaba dito sa lupa, pinangaalalahanan niya na may mga sandaling talaga na mangyayari na kailangan mong mag-ingat. Ang sabi nga dyan sa Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Kumbaga mag-ingat raw tayo sa mga bulaang tagapagturo, bulaang propeta, sapagkat may mga darating na akala mo ito pa, pero in reality, sila'y mga lumpo. Ika nga. At ibig sabihin, kumbaga maging mapag-ingat ang bawat isa. Kung maaalala natin, kung pamilyar kayo, lalo na yung ngayon siguro hindi na masyadong kilala to, awan ko lang, pero yung medyo avance sa edad, kumbaga yung medyo nakatatanda ng konti, kilala si Little Red Riding Hood. Awan ko lang yung youth ngayon kung kilala pa rin nila yan, si Little Red Riding Hood. Kilala raw. Salamat naman, hindi lang kami. Kumbaga, makikita natin, yan yung kwento o pabula ni Little Red Riding Hood. Sa mga hindi nakakaalam, itong kwento ni Little Red Riding Hood, kumbaga, meron siyang isang lola na nakatira sa guba, at itong si Little Red Riding Hood ay lagi niyang binibisita ang kanyang lola. At doon, makikita natin na merong isang lupo na nakakakita kay Little Red Riding Hood. Kaya pinagnasahan niyang lapain itong si Little Red Riding Hood. Kaya ang ginawa ni Little Red Riding Hood, itong lupong ito, sa pagbisita niya sa kanyang, sa pagbisita ni Little Red Riding Hood dun sa lola niya, minsan isang araw, itong si lupo, itong lobo, ay nilaban niya si lola. Para kung sa gayon, aabangan na niya si Little Red Riding Hood na isusunod niya. Kaya isang araw, minsan, pagdating ni Little Red Riding Hood doon sa bahay ng kanyang lola, sabi niya, Lola, parang medyo nag-iba ang itsura mo. Bakit parang lumaki ang iyong mga mata? Kasi nag-disguise na si Lupo bilang lola niya, nahiga. Kaya sabi ni Little Red, parang lumaki yung mga mata mo, Lola. Ang sabi ni nung Lupo na nagpapanggap na lola, para mas makita kita. Sabi ulit ni Little Red Riding, Lola, bakit lumaki ata yung mga tenga mo? Ang sabi ni Little Red Riding Hood dun sa Lupo na nagpapanggap na lola, para mas higit kitang mapakinggan. Lola, sabi ni Little Red Riding Hood, bakit parang lumaki ang mga ngipin mo? Para mas malapa kita. Para mas kainin kita sa pagtakbo si Little Red Riding Hood at habol nitong lupo ito. Anong makikita natin sa istorya nito? Kasi kung titingnan natin, malamang na napuna ni Little Red Riding Hood
yung pagkakaiba nung kanyang lola doon sa mga sandaling kanyang sinabing bakit lumaki ang mata, bakit lumaki ang tenga, bakit lumaki ang ngipin. Ibig sabihin, nakita niya yung pagkakaiba. Pero hindi pa rin siya lubusang nag-ingat at lumayo. Kaya dito, makikita natin na ang moral story nitong Little Red Riding Hood na kung nakikita mo na medyo alanganin at hindi ka pa umiiwas, ay inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Kaya dito sa ating pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, rejecting wolves. Yung unang punto natin, ang sabi nga niya rito sa verse 10 to 12, ang sabi niya rito, description o yung mga paglalarawan na pwede natin makita na maaaring ituring ng mga lupo sa iglesia. Ang sabi niya rito sa verse 10 to 12, for there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert full household, teaching things which they ought not for the sake of dishonest gain. One of them, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, and lazy gluttons. Dito, agad na ipinakita, ipinaalala ni Apostol Pablo kay Tito na bilang isang elder na iyong pipiliin sa iglesia, dapat ay harapin mo ka na agad itong mga problemang ito na pwede mong makita sa iglesia. Kasi nga, last week napag-aralan natin na ito yung mga tungkulin nyo at ito nga ang isinasabi na isa sa pinakamahalaga sa verse 9 ay dapat ay well-grounded ka sa aral ng salita ng Diyos. At dito, makita natin dito na ang nakakalulungkot lang na the reason elders are to be men of the book o grounded siya sa salita ng Diyos, may alam siya sa salita ng Diyos, kasi marami ang hindi. Lalo na halimbawa sa Pilipinas, na kapag magaling ka lang magsalita, kumbaga pinatatayo ka na agad, pero wala ka talagang alam na background. Pero dito, malinaw na sinasabi na mahalaga na holding fast the faithful word as has been taught, panghawakan mo kung ano yung natutunan mo, itinuro mo sa iyo, that he may be able, para magawa mo na sa pamamagitan ng sound doctrine, na kaya mong exhort, i-convict, at i-contradict yung mga sumasalma. Yun yung isang pinapaalala rito, na ito yung isa sa tungkulin ng tagapanguna ng iglesia. At dito, makita natin na si Apostol Pablo, yung problema na meron dito sa Creta, kumbaga hindi lang sa Creta to, maging sa panahon natin, nangyayari pa rin ito. At dito, makikita natin na may ilang mga katangian nga na pinakita o binanggit si Pablo. Yung unang katangian na sinasabi niya rito ay insubordinate, o sa ibang version ay rebellious. Pag sinabi mong rebellious, ang ibig sabihin niyan, refers to those who literally uncontrolled. Yung talagang hindi mo makontrolado. Unwilling to submit to authority. Kumbaga aayaw niya talagang sumunod. Yan ang isang katangian na sinasabi ng mga ang meron sa lupo o sa mga bulaang tagapagturo. Kasi nga, nakita natin last week na kapag sinabi mong authority, maraming aayaw. Sumunod talaga yan. Aayaw nilang sundin. At dito, makikita rin natin na maging sa pamilya, pinapaalala nga na, ang sabi niya rito, yung kukunin mong, kung babalik-tanawan natin yung pinag-aralan natin last week, na isa rin sa katangian ng magiging tagapanguna o elder ng iglesia, if a man is blameless, kumbaga lalaki, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. Ibig sabihin, maging sa pamilya pa lang, dapat ay marunong ng sumunod. At dito nga, makita natin na ibig sabihin na meron talagang nangyayaring mga pagsuway. May mga nangyayari talagang insubordination sa pamilya man o maging sa iglesia.
Kaya nga ang sinasabi, ang paalala rin ni Pablo, maging sa 2 Timothy 4:14-15, kahit sa iglesia noon, meron na nangyayaring mga pasaway. Ang sabi niya rito, Alexander the metal worker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. You too should be on your guard against him because he is strongly opposed our message. Ibig sabihin, lagi siyang nakasalungat. Noong pa man, meron ng mga insubordinate character, meron ng mga rebellious noong pa man. At yun yung isang pinag-iingat. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, yung idle or mere talkers. Pag sinabi mong idle or mere talkers, ang sabi niya, they engage in useless talk. Ito yung mahilig makijoin sa mga usapang walang kwenta. Mahilig sa mga kwentohang walang kwenta. They engage in useless talk. At ang sabi nga niya rito, hindi lang to sa Kreta nangyayari, maging sa panahon natin, meron. Ito yung mga sinasabing masyadong madadagdal o talkative. At ang sabi nga niya rito, talkative is full of words but empty in his heart. Puro lang salita pero wala namang sense. Ika nga. At dito makita nga natin, ang sinasabi nga niya rito, kailangan makilala mo, maunawaan mo, maintindihan mo kung sino itong mga to. Paano mo maintindihan? Paano mo makilala? Simulan mong makipag-usap na ang sense ng usapan nyo ay mga spiritual discussions. At tatahimik yan kasi wala siyang alam. At dito, may mga halimbawa ng sinasabing idle or mere talker, at ito yung kilalang-kilalang natin, mga marites. Kahit ngayon may mga marites. At dito, ang sabi nga niya rito, sa Proverbs 20:19, ang sabi nga niya rito, a gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. Kumbaga, ang sabi, iwasan mo na yung mga taong marites. Kasi nakakalungkot na ang magiging kalalagayan o pagkakakilala sa iyo ay kapag ikaw ay na kapag sinabing pangalan mo, halimbawa, itong pangalan, hindi na lang magpapanggit pa, maganda sa akin. Itong pangalan ito, marites yan. Ay, ano man sasabi? Kapag napakagit yung pangalan marites sa pangalan mo, wala na yung tiwala sa iyo. Nawawala yung confidence na sa iyo, ika nga. Kasi, ay marites yan, ibig sabihin, puro lang kalgal na. At ang sinasabi rin, ang paalala rin sa atin dito, doon sa Proverbs 18:8, the words of a gossip are like choice morsels, they go down to a man's inmost part. Ito raw mga chismis. Ang sabi ni Solomon ay para raw siyang masarap na pagkain, na panimulang pagkain, masarap na matimulang pagkain, na kapag yung kinain mo, ay gusto mo pa ng madagdagan. Ay totoo yan, di ba? Kapag napasarap ka sa kwentuhan ng mga marites, ikaw mo, narurong ka na, ay totoo ba? Kumbaga, nakaganon ka. Dati gaganon-ganon ka lang, ngayon nakaupuan na. Kaya iwas-iwasan mo, kapatid, ang sabi niya. At ang sabi nga, kahit sa Pilipinas, usong-uso yung marites, di ba? Umaga-umaga pa lang, hindi pa nag-aalusal, kwentuhan na ang alusal. Kumbaga, pinapaalala na iwasan natin maging sa church, nangyayari kung minsan yan. At ang isa pang pinapaalala sa atin dito, yung angry words. Ito yung mga tao na pagkausap mo lagi na lang galit. Na para bang hindi umamausap ng matino kasi lagi na lang high blood. Nagtatawanan, meron nata silang kakilala. Yung mga yun. Wala pa nangyayari, kung usapan ay lalapit pa lang galit na.
Ang sabi sa Proverbs 29:22, an angry man's spirit hath strife, and a furious man abounded in transgression. Kumbaga, nakakahawa yan. Na kapag yung kausap mo ay laging high blood, ay siyempre, ikaw din ma-high blood ka. Kaya iwas-iwasan mo. Kaya maging maingat ka, ika nga. At dito, ang isa pang pinapaalala sa atin, ang sabi nga na example ng mga mere talkers ay yung impulsive speaking. Ito naman yung pabigla-bigla. Yung pabigla-bigla na lagi na lang hindi pa maliwanag yung pinapaliwanag sa Israel. Ang sabi ni Solomon sa Proverbs 29:20, do you see someone who speaks in haste? There is more hope for a fool than for them. Ibig sabihin, may pag-asa pa raw, mas may pag-asa pang maintindihan ng hangal yung usapan ninyo kaysa sa mga kiyuso na kasi pabigla-bigla siya sa kanyang mga pananalita. At dito, ang paalala nga sa atin, una, pag-ingatan natin yung mga insubordinate. Pangalawa, yung mga mere talkers. At yung pangatlo na pinaalala sa atin dito, ang sabi ni Pablo, pag-ingatan natin yung mga deceivers o mapanlinlang. Ang sabi ni Pablo sa Romans 16:17-18, I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own happiness. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. Anong sabi? Pag-ingatan natin, maging mapagbantay tayo dun sa mga taong ang dahilan lang nila, layunin nila ay talagang magkaroon ng pagkakahati-hati. Sapagkat nagiging hadlang to sa inyong paglago bilang isang mananampalataya. Yung mga nanlilinlang. At naaalala nga natin dun sa message natin, sa text natin dito, ang paalala nga ni Pablo, ang sabi nga, especially those of the circumcision. Kasi nga, sa panahon na yon, ang pinagpipilitan ay hindi magiging ganap ang iyong kaligtasan kung hindi ka magpapatuloy. Ibig sabihin kung hindi ka susunod sa kaugalian na kinasanayan ng mga Hudyo o yung mga bagay na dapat sundin sa kautosan. Pero ang malinaw, na sa ating mga mananampalataya ngayon, we are saved by grace. Biyaya. Kaya ang paalala sa atin, huwag tayong magpapalinlang kapag medyo may mga aral na para bang inililigaw pa. Katulad nga sa Galatians 3:1-3, you foolish Galatians who has bewitched you. Sinong gayuma sa inyo, nakapandaya sa inyo? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard? Are you so foolish after beginning with the Spirit? Are you now trying to attain your goals by human effort? Kasi nga, hindi naman talaga. Katulad nga rin yung binanggit ni Sister Sharon na talagang yung perfection kasi talagang hindi natin ma-attain yan habang naririto tayo sa lupa. Pero may desire tayo to be like Christ in righteousness and in holiness. Pero ang lahat yan with all grace, with the help of God, with the help of the Holy Spirit na given to us, magagawa natin. Kumbaga may katulong tayo. Kaya ang sabi, kapag may mga inililigaw kayo, ang paalala ni Pablo kay Tito, whose mouth must be stopped. Ibig sabihin, kapag may mga nanlilinlang, nandaraya, may maling aral na gustong ipasok, dapat supilin na kaagad. Dapat pigilan na kaagad. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito,
who subvert whole household, teaching things which they ought not for the sake of dishonest gain. Ibig sabihin, yung may malinaw na ang nakikita mong motibo nila ay mga pang-sariling motibo, hindi pang glory of God. Maging maingat, pinapaalala sa atin. At yung panglima na pinapaalala sa atin dito, yung lazy, evil beasts, lazy gluttons. Yung mga sinungaling, mga masamang pag-ugali, mga tamad na matatakaw, lazy gluttons. Kumbaga, makikita natin na ilan yan sa mga pinapaalala ni Pablo kay Tito, maging sa atin sa mga sandali ito. Na pag-ingatan mo ang sarili mo, na pag-ingatan mo ang iglesia na may maaaring umiiral na ganitong sitwasyon sa loob ng iglesia. Kaya maging maingat ka. At ang paalala nga, maging sa Philippians 3:19, their destiny is distraction, kapahamakan na ang kanilang pagtutunguhan. Their God is their mouth and their glory is in their shame, for their mind is on earthly things. Kumbaga, ang kanilang mga pinagnanais, pang sariling interes, mga pakikinabangan sa mundong ito. Kaya nga kapatid, ang paalala sa bawat isa sa atin, ang sabi nga niya rito, sa iglesia, walang tinatawag na freedom of misleading speech. Na kapag alam mo nang mali at may alam kang mali yung kanyang itinuturo, dapat paalalahanan mo na siya. Lalo higit kung ikaw ay binigyan ng responsibilidad bilang maging taga-pangunan. Kaya dito, makikita natin yung kahalagahan ng tinatawag na sound doctrine. Dapat alam mo kung ano yung pundasyon na meron ka. Mahalaga yan. Yung pangalawa na ating titingnan sa oras nito, ang sabi nga niya rito, the direction, sa verse 13 to 14. Pag sinabi mong direction, ito yung objective natin kapag nakilala mo na. Kapag nakita mo na itong mga insubordinate, itong mga deceiver, itong mga mere talkers, ngayon, ano yung objective mo? Ano yung dapat mong gawin sa kanila? Ang sabi nga sa verse 13 to 14, this testimony is true, therefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men who turn from the truth. Alam naman natin na kung naniniwala tayo na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay, dapat din natin maintindihan na ang kaaway din natin ay totoo. Naririyan din. Si Satanas. Umaaligid-aligid. Totoo rin yan. Kasi nga, naniniwala tayo na ang Diyos natin ay buhay, maging ang kaaway ng Diyos ay totoo, buhay din. Kaya nga, yung kaaway na yan, Satan has always been active in raising up false teachers. Aktibo siya sa pagtatayo ng mga bulaang tagapagturo para salungatin kung ano yung katotohanan. Kasi yun ang kanyang katangian, deceiver, destroyer, di ba? Kaya naririyan lang siya. Kung totoo si Satanas doon nangyayari sa lugar ng Creta, maging sa panahon natin, nangyayari pa rin yan. Kaya nga ang sabi ni Pablo doon sa verse 10, for there are many, marami yan, marami siyang alipores. Kaya ang paalala, ang sinasabi nga, because the enemy is so active in promoting destructive heresies, kumbaga, nagpapalaganap siya ng maling haka-haka na umiikot sa loob ng iglesia. Kaya, ang paalala, elders must be godly men of the word who vigilantly guard the flock.
Kaya ang mga tagapanguna ng iglesia dapat ay may alam sa salita ng Diyos at talagang binabantayan niya ang tupa na ipinagkatiwala sa Kanya. Di ba doon sa pinag-aralan natin last week, na isa rin sa talagang tungkulin ng tagapanguna, alagaan niya ang tupa ng Diyos. Kaya dito, ang sinasabi nga niya rito, na ang paalala rin ni Pablo, ang sabi nga doon sa text natin binasa kanina, na kumbaga, ang mga tinatarget din nitong mga bulaang tagapagturong ito, itong mga mapanlilang ito, ay yung mga pamilya. Halimbawa, may pamilya ng Diyos, o minsan, halimbawa, tatargetin yung isa rito sa pamilyang ito, para na sa gayon, medyo masira na. Masira ang pananaw ng pamilyang ito sa paglakad sa kalooban ng Diyos. At dito, makikita nga natin na maging ang stand nila kapag yung medyo nakita nila na medyo may alam na konti ito na umaattend na halimbawa ng church, pero alam niya medyo baguhan, tatargetin din niya. Kasi medyo mababaw pa ang kanyang pundasyon. Sasabihin isang Italiano, magandang umaga. Magbubusa. Ikaw naman, pasok po. Welcome. Hindi mo alam, nag-i-entertain ka na pa pala, na dinadaya ka na. Hanggang sa mailigaw ka. Kasi nga isang katangian noon kanina, mapanlin lang, deceiver. They will try to get a believer or a family to study the Bible na hindi nila pinahalata, dinodoktrinahan ka na pala ng kanilang doktrina. Kaya lang ang paalala rito, kinakailangan may alam ka sa salita ng Diyos. Maging yung elder, ika nga, kaya para niyang itama ang kanyang inaalagaan, ipinagkatiwalang tupa sa kanya. Dapat nating tandaan, mga kapatid, na yung mga maling aral o false teaching always damages people. Kasi alam mo, di ba, kapag meron ka ng relasyon sa ating Panginoon, secured ka na, assured ka na. You are assured of your salvation. Pero kapag nadaya ka ng maling aral, diyan na talaga unting pumapasok ang mga question, doubt, pag in-entertain mo, hanggang ma-depress ka na. Ibig sabihin, naruruin yung patse na dati meron ka. Bakit? Kasi in-entertain mo yung pandidisig na gustong ipasok sa iyo. At dito, dapat nga nating maintindihan na ang sabi, kumbaga, itong mga wolves and false teachers na to, they profess to know God. Kumbaga, yan din ang kanilang pagbabalat kayo. Kaya nga sabi nga niya rito, therefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Verse 14, not giving heed to Jewish fables and commandments of men who turn from the truth. Kaya dapat maging maingat ka. At dito, dapat natin maintindihan na yung nais ipaunawa ni Pablo kay Tito na pwede itong mangyari dyan sa iglesia, naririyan sa Creta o sa Gresya, ika nga. Maging sa bawat isa sa atin. At kung i-analyze mo, yung nais ipaunawa ni Pablo, ang sinasabi nga niya rito, there are three different groups that can be source of false teaching here. Meron kang pwedeng makita na pwedeng pagsimulan
ng mali sa loob ng church. At yung una na pinapaalala rito, false teachers inside the church who were possibly true believers and needed correction. Yung mga bulaang tagapagturo na narito na sa loob ng church, totoong mananampalataya na kinakailangan ituwid. Kasi nga, kung maaalala natin kanina, kinakailangan na ang tagapagturo ay well-grounded sa salita ng Diyos. Dapat meron siyang alam. Kung pulot ka lang dito, pulot ka lang dito, magtuturo ako ngayon, magtuturo ako bukas, pero pulot lang ng pulot, hindi mo alam kung bakit ipinaliwanag, hindi mo alam kung bakit sinabi yung mga talatang yun, ay mali yung tinuturo. Kaya dito, ang sabi, oo, totoo sila. Pero kinakailangan mo silang itama. Kasi dahil nga, hindi pa ganon ang kanilang pagkakaintindi. Yung sinasabi nga niya rito na the greatest danger for false teaching can come from within the church. Totoo yan. Kasi nasa sa loob na eh. Nasa sa loob na ng church. Kapag pinabayaan mo, pwedeng makalason sa iba. At dito, ang pinapaalala nga sa atin na maging maingat. Yung pangalawa na pinapaalala rito, false teachers, either inside or outside the church, who were false professors of faith with a strong Jewish background. Ang nais ipaunawa naman dito ni Pablo, ay ito yung mga bulaang tagapagturo na maaaring naririto na sa loob o maaaring nasa sa labas, pero dahil meron na silang pundasyon na ito na yung kanilang pinangahawakan, ay yun na yung kanilang i-share. Katulad nga ng mga Hudyo na pumasok na mga dating mananampalataya, na naging mananampalataya, ginagawa nilang legalist. Kaya gusto nilang ipasok yung circumcision na dapat sundin mo rin yung mga ilang kautusan. Kaya dito, pinapaalala na pwede siyang manggaling sa labas, pwedeng manggaling sa loob, pero ang kanyang tinuturo ay kung ano na yung kanyang pinangahawakan. Kumbaga, hindi siya ganon ka-lalim kasi parang curioso siya kasi hindi siya talagang well-grounded sa salita ng Diyos. At yung isang pinapaalala sa atin dito, yung weak foundation of church members who were being unduly influenced away from the faith. Kumbaga kapag yung mahina ang pundasyon mo, kapag mahina ang pundasyon mo, makakarinig ka lang ng ganito, ay tataglayin ka na. Halimbawa kaya, nade-depress ka, nalulungkot ka. Hindi mo na kaya yung pagsubok. Kaya nabasa mo, ano tinuro sa'yo, nag-dictate si Judas. Ay mali, kapatid. Ay nasa sa yung Diyos na may control na lahat ng bagay. Nasa sa yung Diyos na makapangyarihan. Nasa sa yung Diyos na kaya kanyang isalba sa iyong kalalagayan. Kaya, ang pinapaalala sa atin dito, kumbaga, dapat tayong maging maingat. Yung isang pinaunawa sa atin dito, kung paano natin naharapin itong mga false na aral na to, directions to reject false teaching, o yung objective natin kung paano tatama o pabubulaanan yung mga maling ito. Yung una na sinasabi nga niya rito, reject false teaching by teaching sound doctrine. Siyempre, kailangan mong ituro yung tama. Katulad halimbawa, kapag yung halimbawa, nagpre-pray tayo, lagi natin sinasabi minsan, yung kapag may dalawa o tatlong nagkakatipon, ay naroroon ang
presensya ng Diyos. Totoo yun. Pero minsan na-out of context kung bakit sinasabi yun. Bakit pa sinabi yung may 2 o 3 nagkakatipon ay naroon ang presensya ng Diyos? Kasi meron silang desisyon na binubuo. Ibig sabihin, dahil kung may 2, may 3 nagkakatipon at yung desisyon na gawin nyo ay pinagkakisa nyo, ibig sabihin kasama nyo ang sa desisyon nyo ang Diyos. Yun ang nais ipaunawa mo. At dito, ang sinasabi nga niya rito, being sound means being spiritually healthy. Kapag yung may alam ka sa salita ng Diyos, kapag alam mo yung sound doctrine na tinatawag, kung magiging malusog ang iyong buhay spiritual. Katulad na lagi ko rin sinasabi pag nagtuturo ako sa leadership, sabi ko, halimbawa, lagi natin sinasabi na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay provider. Ang Diyos ay lagi natin kasama. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Paano mo pinangahawakan ang mga katangian? Sa mga oras na problema ka, makikita ba sa iyo na ang Diyos mo ay makapangyarihan? Nasa Diyos kapag yung nagsosolo ka, may ginagawa kang kalokohan, iniisip mo ba na ang Diyos ay laging nararayan? Ganon. Paano mo pinangahawakan ang mga katotohanan yan? Kaya nga, sinasabi na kailangan sa isang tagapagturo ay, katulad halimbawa dito sa church, hindi siya basta-basta nagbibigay ng responsibilidad ng tagapagturo kapag hindi ka grounded sa aral. Kaya mahalagang alam mo yung doctrine of God, doctrine of the Bible, na ang Bible sa iyong supreme authority ng lahat. O mahilig kang mag-research ka, magbasa. Pero kapag nakita mo na medyo conflicting itong binabasa mo at ito tinuturo ng Biblia, ano ang mas pangahawakan mo? Siyempre yung Biblia. Kasi yun yung salita ng Diyos. Na totoo ang anghel, totoo ang Diyos, dapat alam mo ang lahat ng yan. At dito, sinasabi nga na kapag hindi mo itatama itong mga spiritual error na ito, parang katulad to ng isang malubhang sakit na kapag pinabayaan mo, ay hahantok sa kamatayan. Ganon din sa spiritual na buhay. Kapag alam mo na mayroong problemang spiritual at hindi mo ginamot, kamatayang spiritual ang kanyang ay hinatnan. Malilito siya. Kaya kailangan mong ituro yung tama. Yung pangalawa, na sinasabi nga niya rito, reject false teaching by exposing their false teaching. Kailangan mong ipakita na mali, kapatid, yan itinuturo. Mali ang pagkaunawa mo sa salitang niya. At yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito, reject false teaching by exposing their sinful behavior. Na expose mo. Nagtuturo ka na huwag kang makikiapit, pero ikaw ang nakikiapit. Eh siyempre, yun pa lang, falso ka na. At dito, ang isang pinapaalala rin sa atin dito, yung correction o objective, paano natin halimbawa itatama. Yung paalala ni Pablo, ang sabi nga niya rito, warn them of their cultural propensity and tendency. Kumbaga, ang sabi ni Pablo dun sa mga sinabi ni Pablo dun sa kay Tito na ito ang pagkakakilala sa mga taga-Kreta, mga sinungaling, mga masasama pag-ugali, mga tamad matatakaw. Ang sabi ni Pablo, paalalahanan mo na itong mga mananampalatayang ito na ito ang pinagkakakilanlan sa kanila, sa lugar nila. Ibig sabihin,
Talagang itong cultural na pagkakakilala sa kanila, may tendency pwede kang mahawa kasi ito na yung background ninyo. O pwede rin na ito na yung pinanggalingan mo, tapos dyan ka pa sumasama. Kumbaga, may tendency pwede kang bumalik dyan sa ginagawang nila na nilayuan mo na ika. Paalalahanan mo na baka mataya ka. At yung pangalawa na sinasabi nga niya rito, rebuke them sharply. Ito na yung talagang mga pasaway. Yung talagang hindi na nakikinig sa paalala ng salita ng Diyos. At dito, ito yung pangangailangan na kailangan mo silang i-review. Bakit? Kasi kailangan mo silang mailigtas sa kanilang kalalagayan. Kaya kailangan mo silang kumprontahin. At ang goal natin ay para maibalik sila sa tamang pananampalataya. Kaya mo nire-review, kaya mo sinasabi, kaya mo pinapaalalahanan para manumbalik sila, may tama nila yung kanilang pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, ang sabi nga niya rito, we can know when others or we are in it. Malalaman mo yun. Kung si kapatid ay parang bang medyo nadadaya na siya, o maging ikaw, maging ako. Hindi lang sila sa ating lahat. Kasi pwede siyang manggaling sa loob, pwedeng manggaling sa labas, pero mas ang delikado kung naririyan na mismo sa loob, pero hindi mo pa ay tatama. At ang sinasabi nga niya rito, and we can know when others or we turn away from it. Kapag yung talagang binaliwala mo na. Minsan pa, ang sabi nga dun sa verse 9 ng Titus 1, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict. Mapanghawakan mo yung katotohanan na ituro sa iyo. Yung pangatlo, natitingnan natin the distinction o yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba ng sheep at wolf. Yung pagkakaiba ng binago at hindi. Yung pagkakaiba ng tunay na nakakilala sa Panginoon at hindi. Ang sabi dun sa verse 15 and 16, to the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. The great distinction between those who follow Christ and those who rebel is not found in outward activities. Ano sabi? Yung talagang pagkakaiba ng tunay na may relasyon at sumusunod na sa ating Panginoon sa Kristo at yung sinasabing rebellious pero hindi mo makita dahil sa kanya lang ginagawa, ay makita mo sa pamamagitan ng pagkakaiba ng distinction and conscience. Kung ano yung distinction ng mind and conscience. Kung ano yung nasa sa isipan mo, nasa sa puso mo. Kasi, dapat natin maintindihan na, ang sabi nga niya rito, kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung laman ng nasa sa isipan mo, ito yung talagang lalabas sa'yo. At dito, sinasabi nga niya rito, both intellectual and moral capacity is defined in those who have not truly been converted. Parehas na nadudumihan o
o nadudungisan yung intellectual, yung nalalaman mo, at saka yung moral, yung kung paano ka makitungo, yung ugali mo, ika ka. Depende kung tunay bang nagkaroon ng conversion, pagtanggap, pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Doon. Kasi nga, sinasabi rin ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 5:11, "It is not what goes into the mouth that defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man." Ang sabi sa ibang version, "What goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of the mouth, that is what makes him unclean." Ang talagang nagpaparumi sa tao ay hindi kung ano yung kinakain niya. Sa halip, kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Kasi nga, maraming kautusan na bawal ito, bawal ka nito, huwag ka kakain, huwag ka kakain, huwag ka kakain. Pero hindi yun ang magpapalinis sa'yo. Ang talagang makikita kung ano talagang laman ng puso at isipan mo, ay kung ano yung bumubukal sa bibig mo. Yun yung sinasabi, pinapaalala ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ang sabi ni Pablo doon sa verse 16 na they profess to know God, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, but in works they deny Him. Sabi doon sa verse 16 kanina, di ba? Sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, pero yung buhay nila, yung pamumuhay nila, ay nagpapakilalang hindi nila kilala ang Diyos. Yun yung sabi ni Pablo doon sa verse 16. Kaya ang paalala sa atin dito na the reality that once God enters your life, you will never be the same again. Yung katotohanan na kapag ang Diyos ay pumasok sa iyo, na kapag ang relasyon mo ay totoo sa Diyos, ay talagang magkakaroon ng pagkakaiba sa iyo. Oo, hindi subito, pero magkakaroon at magkakaroon. Yan ang isang katotohanan na pinapaalala sa atin. Kaya nga doon sa verse 15, ang sabi nga niya rito, "To the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure." Kumbaga, kung puro ka, talagang puro katotohanan ang lalabas sa iyo. Pero kung puro kadungisan, unbelieving, walang kalinisan, walang katotohanan. Ang sabi nga niya rito, a person can be religious and you may be a very good person. You may obey all the rules sa church, but you have not been really converted. Totoo yan. Nasa yung pinakikita mo, akala mo totoo, sumusunod ka, wala kang palya sa mga gawain sa iglesia, pero yun lang ang ipinakikita mo. Pero deep inside, totoo bang may pagbabago na gaganap? Kasi ang sabi nga, once na makita mo, once na mag-enter ang relasyon mo sa Diyos, merong mangyayaring pagbabago. Kaya nga, ang paalala sa ating mga kapatid, religion is one thing and conversion is something else entirely. Baka akala lang natin ay religion lang yung ginagawa natin dito. Na kailangan lang natin sumamba, kumusta ba ang relasyon talaga natin sa Diyos? May pagbabago ba talaga nangyayari? Kaya nga, ang sabi dun sa Mark 12:13, di ba? 12:30, di ba? Love the Lord your God, buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa, buong lakas. Ibig sabihin, lahat sa buhay natin. Kumbaga hindi kyuso sa lugar na to ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Naririto ka man sa loob, lumabas ka man, ang relasyon natin sa Diyos ay mananatiling parehas. Kaya nga mga kapatid,
Ang paalala sa atin dito na a changed character leads to changed conduct. Magkakaroon at magkakaroon ng pagbabago sa isang ginago ng Diyos. The distinction of proper belief must express itself in proper behavior. Kapag tama yung pananalig mo, tama yung paniniwala mo, lalabas at lalabas yan sa pag-ugali mo. Ang sabi nga ni Isaiah 29:13, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. Kumbaga, malayo talaga. Akala lang niya, sumusunod siya, pero malayo pala talaga. Ang puso niya, relasyon niya sa Diyos. Kaya nga, ang nais ipaalala ni Pablo sa atin sa mga sandaling ito, na ang tao, lalabas at lalabas talaga kung ano yung totoo sa kanya, kung ano yung talagang nasa sa kanya. Yun ang talagang lalabas. Kumbaga, pwede ka magpagtago, pero lalabas at lalabas yan. Kaya nga, ang paliwanag sa atin dito, ang sabi nga doon sa huling bahagi ng verse 16, na itong mga tao ito, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero ano lumalabas sa kanila? Anong mga nakikita sa kanila? Abominable. Na ibig sabihin niyan, kumbaga, this comes from a word that emits a foul odor and was used to describe that which is an abomination to God. Kumbaga, yung ginagawa nila, itong nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero ang pamumuhay nila ay salungat sa sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Ang nangyayari sa kanila, abominable. Ano raw yung abominable? Kumbaga, ang sabi diyan, tila siya naglalabas ng isang masangsang na amoy. Ang sabi natin, kapag kumakukunan yun, kahit ako ginagamit ko sa pananalangin yun, kasi yun yung sinasabi rin sa paghahandog nun, halimbawa sa Old Testament na yung inihahandog mo ay maging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Maging yung offer yourself as a living sacrifice para maging isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Pero paano magiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos kung ikaw ay pilit mo pa rin binabalik-balikan yung mga dati mo dapat iwanan? Kung ikaw ay gusto mo pong lagi kang nakiki-join na dapat hindi ka naka-join sa mga bagay na yan kasi isa ka ng bagong nilalaki. Anong mangyayari sa iyo? Abominable. Sa halip ng mabangong samyo, ang nagiging buhay mo sa harapan ng Diyos, nagiging malansang amoy sa harapan ng Diyos ang pinakikita mong buhay para sa Kanya. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, disobedient. Pag sinabi mong disobedient, ito yung literally refers to one who refuses to be persuaded. Ito yung talagang sinasabi rin natin kanina, na sadyang hindi siya marunong sumunod. At meron din naman na sinasabi nga, those who don't believe, not because, kumbaga hindi dahil sa sila'y hindi naniniwala, kundi sadya lang na ang kanilang karakter ay mapagmataas, kaya hindi sila sumusunod. Not because of insufficient evidence, but because of proud hearts. Kaya sila nagiging disobedient kasi ang pakiramdam nila, mas matalino sila, mas marunong sila, mas maalam sila. Hindi kita ka-level. Yung pangatlo na sinasabi nga ni Pablo, disqualified. Ibig sabihin naman ito, basic meaning na hindi nakapasa sa test na binibigay ng Diyos. Dapat natin maintindihan na ang sabi nga,
na ang Diyos, kapag pumasok sa buhay ng isang mananampalataya, magkakaroon talaga ng pagbabago. At dito, kaya nagiging disqualified, katulad halimbawa, kapag nag-check ng alahas, malalaman mo kung peke o tunay. Disqualified. Yan ang pinapaalala ng Diyos sa mga sandali ito. Yan yung mga pananalitang iniwan ni Pablo sa chapter 1 ng Titus, na sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero ang kanilang pamumuhay ay salungat sa sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, rejecting walls. Iwasan natin, layuan natin yung mga lobong yan. At dito, makikita natin na dapat nating seryosohin yung kwento ng pabula ng buhay ni Little Red Riding Hood. Na si Little Red Riding Hood, oo, nakita na niya, nakuna na niya. Yung pagkakaiba, lumaki yung mata, lumaki yung tenga, lumaki yung ngipin nung kanyang lola. Ibig sabihin, nakita niya yung pagkakaiba. Pero, hindi pa niya lubusang pinanindigan ko na nakita niyang pagkakaiba. Kaya nga mga kapatid, ang paalala sa atin na yung discernment will keep you from flirting dangerously with enemies who want to destroy you. Makikita mo yung kaibahan, pero dapat ito yung maglalayo sa iyo para na sa gayon makaiwas ka sa kapahamakan. Discernment will keep you from flirting dangerously with enemies na ang nais lang niya ay sirain ka. Ang nakakalungkot, kung minsan, alam mo na yung, nakikita mo na yung kaibahan, pero nakikipaglaro ka pa. Maraming maraming wolves in sheep clothing na pwedeng makapanlinlang, na akala mo tunay, pero ang layunin niya ay labain ka, sirain ka. Kaya nga ang paalala sa atin ni Pablo, ang sabi nga sa 2 Corinthians 35, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves, do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified. Suriin mo, kapatid. Suriin natin mabuti ang ating mga sarili. Kung tunay nga ba na tayo lumalakad sa ating buhay pananampalataya. Unless na baka talagang disqualified tayo. Hindi naman sana. Ang sabi nga niya rito, have you ever really examined yourself? Sinubukan mo na ba talagang saliksiking mabuti sa sarili? Sinubukan mo ba talagang kilalanin mabuti ang sarili mo sa harapan ng Diyos? Kumusta ka, kapatid? Manalangin mo tayo. Lord God, maraming salamat po, Diyos, sa mensahe mo na pinagkaloob mo sa hapon ito. Salamat po sa mga katotohanan mula sa salita, Panginoon, na iniwan mo sa pamamagitan ni Apostol Pablo para sa sulat kay Tito, Panginoon. Na hanggang ngayon, Panginoon, ay ito'y aming napag-aaralan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga paalala na tunay nga ang mga salita mo, Panginoon, ay buhay. Katulad ng Diyos na aming pinaglilingkuran na buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. At ang dalayan niyo po na tunay nga na mga salitang ito, Diyos, ay hindi lang po namin
napakinggan. Bagko sa mga paalala nito o Diyos, ang siya patuloy na magre-energize sa amin, Panginoon. Nagamitin po namin, Panginoon, ang mga paalala nito para na sa gayon, ang relasyon namin, Panginoon, ay lalong maging maalam. Makita sa amin, Panginoon, ang buhay na binabago ng Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ang dalangin nga po, na tunay nga sa mga oras sandali na kami nagkukulang, patawad po, Panginoon. Sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon, ay punong-puno ng pag-asa. Kaya kami, punong-puno ng pag-asa, sapagkat Ikaw ang siya nagbibigay nito, Panginoon. Lord God, minsan pa, Panginoon, dalangin ko nga po na tunay nga, ang lahat ng karapat-dapat na papuri parangal ay nagbigay po namin para sa iyo. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin, aming pasalamat, in Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin, ipanalangin po natin